Eduardo, sapat na ang 10 taon. Ngayong hawak na natin ang lahat, wala na tayong silbi sa asawa mong amoy isda. Hayaan mo siyang mabulok sa kusina habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman ng mga Montenegro. Ang mga salitang iyon ay tumago sa pandinig ni Flordelisa. Mas masakit pa kaysa sa matinding lagnat na nagpapakirot sa kanyang buong katawan. Sa labas ng silid, nakatayo si Flor, bit-bit ang isang mangkok ng mainit na sinigang, ang paboritong ulam ng kanyang biyenan na si Doña Consolacion. 48 oras siyang walang tulog, galing sa isang critical na business meeting sa Singapore para isalba ang kumpanya ng pamilya mula sa bangkarote. Ngunit ang tanging nasa isip niya pag-uwi ay ang mapagsilbihan ang mga taong itinuturing niyang buhay. Ang bawat hakbang niya patungo sa silid na yon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ngunit tiniis niya ang lahat dahil sa pag-ibig at utang na loob. Ngunit sa likod ng pintong iyon, gumuho ang mundo na matagal niyang iningatan. Doon niya nakita ang kanyang asawa, si Eduardo, na nakasandal sa pader habang kampanteng naglalaro sa kanyang cellphone. Ang sariling asawa niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang nagsisilbing bantay sa pinto, habang sa loob ay naririnig ang mahahalay na tawa ng kanyang biyenan at ng kanilang accountant na si Mr. Lim. Hindi lang kataksilan sa laman ang kanyang nadiskubre, kundi ang mas masakit na katotohanang siya ay ginamit lamang na gatasan ng pera. Ma, dahan-dahan naman sa pagsasalita. Baka may makarinig sa'yo, lalo na ang mga katulong. Sagot ni Eduardo sa isang tonong tila wala lang sa kanya ang lahat. Don't worry. As soon as matransfer na lahat ng shares sa pangalan ko, I will file for annulment. Sasabihin ko na lang na baliw siya, or better yet, she's unfit to be a wife. Sino ba naman ang maniniwala sa isang anak ng mangingisda laban sa isang Montenegro? Ang bawat salita ni Eduardo ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng puso ni Flor. Ang init ng mangkok na hawak niya ay hindi na niya maramdaman. Tila naging yelo ang kanyang mga daliri sa kabila ng mataas na lagnat. Naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid. Ang marangyang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang madilim na piitan sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang ay tila mga luhang hindi pa niya kayang ilabas sa tinde ng pagkabigla. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang mangkok na seramika ay unti-unting nadulas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, tila ang boses ng kanyang sariling kaluluwa na nagkakapira-pira. Ang mainit na sabaw ng sinigang ay kumalat sa mamahaling carpet, tila isang mapait na paalala ng lahat ng kanyang sakripisyong itinapon lamang sa wala. Nagulat si Eduardo at agad na napatingin sa direksyon ni Flor. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay biglang nabalot ng gulat. Ngunit agad din itong napalitan ng isang malamig at mapang-uyam na tingin. Walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad. Sa halip, lumapit siya kay Flor at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Look at you, Flor. Napaka-clumsy mo talaga. Kahit simpleng pagdadala ng pagkain, hindi mo magawa ng tama, sabi ni Eduardo habang pinapagpaga ng kanyang mamahaling sapatos na natalsikan ng sabaw. And look at your face, para kang nakakita ng multo. Isang linggo ka lang nawala, naging praning ka na? Bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Doña Consolacion, suot ang kanyang sutlang robe, habang nasa likuran niya ang lalaking accountant na nag-aayos pa ng butones ng polo. Ang matanda ay tumingin kay Flor ng may pandidire. Tila ba isang maduming basahan ang nasa harap niya? Ano itong eksyenang ito, Flordelisa? Alam mong pagod ako sa pagdarasal sa chapel kanina? At ito ang isasalubong mo sa akin? Isang basag na mangkok? Ang boses ng matanda ay puno ng otoridad at panliliit. Utang mo sa akin ang lahat, Flor. Mula nang kunin kita sa mabahong palengke na yon, itinuring kitang tao. Pero tila nakalimutan mo na kung sino ang amo at sino ang alila sa bahay na ito. Hindi makapagsalita si Flor. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog.
Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung bakit nila ito ginagawa sa kanya pagkatapos ng lahat ng kanyang paghihirap para sa kumpanya. Pero tanging isang mahinang hitpi ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo habang ang lagnat ay tuluyan ng nilalamon ang kanyang malay. Huwag kang mag-inarte sa harap ko, Flor. Alam nating lahat na ginagawa mo lang yan para makuha ang simpatya ni Eduardo. Dagdag pa ni Doña Consolacion. Linisin mo yan. Ngayon din. At pagkatapos, pumasok ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. You are a disgrace to the Montenegro name. Sa gitna ng kanyang panghihina, pilit na iniangat ni Flor ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang dalawang taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Nakita niya ang katotohanan sa likod ng kanilang mga maskara. Ang kasakiman, ang kawalan ng puso, at ang matinding pagkamuhi sa kanyang pagkatao. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng kanyang pag-ibig para kay Eduardo ay tuluyang namatay, kasama ng huling piraso ng kanyang pagiging masunurin. Nang dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, ang huling imaheng nakita niya ay ang kanyang asawa na tumalikod sa kanya para alalayan ang kanyang ina pabalik sa loob ng silid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pangako ng pagbabago. Ang Flor de Liza na kilala nila, ang babaeng handang mamatay para sa kanila, ay wala na. Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa kanyang kamalayan, isang tanong ang naiwan na umaalingonggaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na kailangang tuparin. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Kung gayon, hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit? Akala mo ba, sapat na ang 10 taon para maging kapantay ka namin? Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng mga perlas at ginto, Flor de Liza, ang amoy ng malansang isda sa palengke ay hinding-hindi mawawala sa iyong balat. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng silid. Idinilat ni Flor ang kanyang mga mata, ngunit ang lahat ay malabo. Ang kisame ng kanyang kwarto ay tila umiikot, at ang bawat tibok ng kanyang ulo ay may kasamang matinding kirot. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kamay, tila ba nakakadena ang mga ito sa malambot na kama na dati ay itinuturing niyang kanlungan. Sa gilid ng kanyang higaan, nakita niya si Eduardo. Hawak nito ang isang baso ng tubig at isang maliit na puting tableta. Ang kanyang asawa, ang lalaking binuo niya mula sa pagkakautang, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay nakatingin sa kanya ng may halong pilit na awa. Inumin mo ito, Flor. It's for your own good. Masyado nang mataas ang lagnat mo, kung ano-ano na ang nakikita at naririnig mo. Malumanay ang boses ni Eduardo. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig pa sa bangkay. You need to rest. Huwag mo nang isipin yung mga hallucinations mo kanina sa hallway. Masyado ka lang sigurong stressed sa trabaho, kaya nag-i-imagine ka ng mga bagay na hindi naman totoo. Umiling si Flor, ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng pagprotesta. Hindi ako baliw, Eduardo. Nakita ko kayo. Narinig ko ang lahat. Ang kanyang boses ay isang mahinang kalos. Halos hindi lumalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion habang naglalakad ito palapit. Ang mga diamante sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Iyan ang problema sa mga taong galing sa putik at biglang nakatapak sa marmol. Masyadong lumalaki ang ulo. Nakalimutan mo na yata, Flor, na kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nagtitiis ka pa rin sa hirap. Utang mo sa amin ang buhay mo. Kaya kapag sinabi naming nagdedeliryo ka, entiende? Dahan-dahang hinawakan ni Eduardo ang panga ni Flor. Isang haplos na tila, ba isang pagbabanta. Huwag mo kaming piliting gawin ang mga bagay na hindi mo magugustuhan, sweetheart. Be a good wife.
Inumin mo ang gamot para makatulog ka na. Pinilit ni Flor na isara ang kanyang bibig. Ngunit ang panghihina ng kanyang katawan ay hindi na niya kayang labanan. Sa isang mabilis na galaw, naipasok ni Eduardo ang tableta sa kanyang bibig at pinilit siyang painumin ng tubig. Ang lamig ng tubig ay tila yelo na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Kasunod ang mapait na lasa ng gamot na unti-unting lumulunod sa kanyang kamalayan. Nang maramdaman nilang nagsisimula ng bumagsak ang kanyang mga talukap, tumayo ang mag-ina. Narinig ni Flor ang mahinang tunog ng pag-uusap nila sa pinto, tila mga anino na nagbubulungan sa dilim. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng kwarto na ito, Eduardo. Ang dami nang nagtatanong sa labas kung nasaan ang CEO ng kumpanya. Sabihin mo na lang na she had a nervous breakdown. Utos ng matanda. I know, Ma. I'll handle the board members. Just make sure Isla is ready for the next move, sagot ni Eduardo, bago tuluyang isara ang pinto. Naiwang mag-isa si Flor sa gitna ng kadiliman. Ang bawat sulok ng silid ay tila lumiliit, tila mga rehas na gawa sa utang na loob na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa kabila ng bigat ng kanyang diwa, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw sa gilid ng kanyang higaan. Isang pamilyar na amoy ng lana at mahinang pabango ang lumapit sa kanya. Si Nanay Isabel, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya mula nang pumasok siya sa mansyon. Naramdaman ni Flor ang isang magaspang, ngunit mapagmahal na kamay na humahawak sa kanyang daliri. Anak, magpakatatag ka, bulong ni Nanay Isabel. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Huwag kang papayag na lamunin ka ng kanilang kasinungalingan. May mga mata ang bawat pader dito, at hindi lahat ay kakampi nila. Gusto sana magtanong ni Flor? Gusto niyang humingi ng tulong, ngunit ang sedatiba ay tuluyan ang nanalaitay sa kanyang dugo. Bago siya tuluyang mawala ng malay, narinig niya ang pagtunog ng isang cellphone sa ilalim ng una ni Eduardo na naiwan sa dulo ng kama. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pangalan na kumikislap sa screen. I miss you, Ed. Is she asleep already? I can't wait to see you in our place. Ang huling imaheng naiwan sa kanyang isipan ay ang pangalang iyon. Isang pangalan na tila isang huling hantungan ng kanyang natitirang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, isang tanong ang nanatiling nakabaon sa kanyang puso. Ilang kasinungalingan pa ang kailangan kong inumin bago ako magkaroon ng lakas na sumuka ng katotohanan? Ipagdasal po natin ang aking manugang. Ang kawawang si Floyd Eliza ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling isipan. Tila ba ang lahat ng pagpapalang ibinigay ng ating Panginoon ay hindi sapat para sa kanyang pusong walang kasiyahan. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, puno ng paimbabaw na lungkot na tila isang pelikulang panghapon. Sa paligid ng mahabang lamesang nara, ang kanyang mga kumare, mga kababaihang balot ng mamahaling alahas at suot, ang kanilang pinakabanal na anyo, ay sabay-sabay na nag-anpanda ng krus. Ang bawat buntong hininga nila ay tila mga palasong tumatama sa dibdib ni Flor, na noon ay sapilitang inalalayang pababa mula sa kanyang silid. Nakatayo si Flor sa gilid ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa gabay na gawa sa inukit na kahoy. Pinilit niyang magsuot ng isang simpleng asul na damit sa pag-asang maipakita sa lahat na siya ay maayos na ang lagnat ay lumipas na at ang kanyang isipan ay malinaw. Ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang malalamig na tingin ng mga panauhin, mga tinging puno ng awa na mas masakit pa kaysa sa harapang pangumutya. Mami, sapat na po yan. Ayaw kong isipin ng mga kaibigan niyo na isang pabigat si Flor. Singit ni Eduardo, na noon ay lumapit sa kanyang asawa at marahang inakbayan ito. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, tila isang tapat na asawang nagdurusa sa hirap ng kanyang kabiyak. Kahit gaano pa siya kahirap amuhin dahil sa kanyang kondisyon, hindi ko siya iiwan. Sumumpa ako sa harap ng altar at iyon ang paninindigan ko hanggang sa huling hininga. Ang mga kumare ay nagbulungan,
puno ng paghanga sa kabutihang loob ni Eduardo, habang ang bawat salita ay lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Naramdaman ni Flor ang matinding pait na tila lason na dumadaloy sa kanyang sikmura. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin sa lahat na ang lalaking ito ang pumatay sa kanyang kaligayahan, na ang biyenang ito ang tunay na demonyong nagtatago sa likod ng rosaryo. Hindi totoo yan. Maayos ang isip ko. Pilit na sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginghinig, ngunit puno ng determinasyon. Eduardo, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo sa kanila kung ano ang nakita ko sa kwarto ni Mami. Biglang tumahimik ang buong sala. Ang tunog lamang ng electric fan na umiikot sa itaas, ang maririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Tumingin si Doña Consolacion sa kanyang mga panauhin ng may malungkot na ngiti, bago dahan-dahang lumapit kay Flor at hinawakan ang kanyang mga pisingi. Ayan na naman siya, ang mga delusyon niya. Bulong ng matanda, sapat na para marinig ng lahat. Ganyan ba ang igaganti mo sa amin, Flor? Pagkatapos kitang hangin sa hirap, gagawan mo ako ng kwentong kahiya-hiya? Ipagpatawad niyo po siya, mga kaibigan. Ang labis na pagtatrabaho at ang kanyang edad ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang kanyang pag-iisip. Tunay nang ang inggit ay isang lason sa kaluluwa. Isang matandang babae sa grupo ang lumapit at hinawakan ang kamay ni Flor. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Iha, magdasal ka. Ang pagpapakumbaba ay susi sa kagalingan. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat. Naramdaman ni Flor ang pagguho ng kanyang huling depensa. Ang bawat mukha sa paligid niya ay naging isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang katotohanan ay naging isang baliw na bersyon sa pandinig ng lahat dahil sa galing ng pagmamanipula ng mga Montenegro. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mahinang pisil sa kanyang siko. Si Nanay Isabel, na noon ay nag-aayos ng mga tasa ng tsaa, ay sandaling tumingin sa kanya. Walang salita, ngunit sa mga mata ng matanda ay nakita ni Flor ang pagkilala sa kanyang sakit. Isang maliit na liwanag sa gitna ng madilim na kuta ng kasinungalingan. Mabilis ding umiwas ng tingin ang katulong, natatakot na mapansin ang mapanuring mga mata ng kanyang amo. Osya, itigil na natin ang drama na ito, masiglang sabi ni Doña Consolacion habang pumapalakpak ng mahina. Mayroon tayong espesyal na bisita ngayong hapon. Isang batang babaeng puno ng talento at ganda, na siyang pansamantalang tutulong sa ating kumpanya habang nagpapahinga ang ating kawawang si Flor. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon, at pumasok ang isang babaeng tila isang anghel sa puting damit. Ang kanyang buhok ay tila sutla na sumasayaw sa hangin, at ang kanyang ngiti ay puno ng tamis na tila ba walang bahid ng dumi ang kanyang pagkatao. Everyone, I would like you to meet Isla. Pagpapakilala ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng kislap na hindi kailanman narinig ni Flor para sa kanya. Siya ang magiging katuwang ko sa pagpapatakbo ng kumpanya mula ngayon. Nang magtagpo ang mga mata ni na Flor at Isla, nakita ni Flor ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ng dalaga. Hindi ito ang tingin ng isang empleyado. Ito ang tingin ng isang babaeng handa nang angkinin ang lahat ng kinuha ni Flor sa loob ng 10 taon. Ang posisyon, ang pangalan, at ang asawang itinuturing niyang buhay. Naiwam nakatayo si Flor sa gitna ng sala, habang ang mga tao ay nagsisimulang pumaligid sa bagong dating. Ang bawat tawa at pagbati nila ay tila mga huling pakos sa krus na kanyang pinapasan. Sa ilalim ng kanyang hininga, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin, tila isang sumpang naghahanap ng kasagutan. Hanggang kailan ako mananatiling isang anino sa sarili kong bahay bago tuluyang mabaon ang aking boses sa ilalim ng kanilang marangyang kasinungalingan? Wala ka ng karapatang hawakan ang mga dokumentong yan, Flor. Mula ngayon, ang bawat piraso ng papel sa opisinang ito ay hindi na dadaan sa iyong mga kamay. Isa ka na lang pasyenteng kailangang magpahinga. Kaya huwag mo nang ipilit ang iyong sarili sa mga bagay na hindi mo nasakop. Ang tinig ni Eduardo
ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng malawak na opisina. Isang lugar na naging saksi sa libu-libong oras ng pagpapakasakit ni Flor de Liza. Nakatayo si Flor sa gitna ng silid. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na nara. Naalala niya ang mga gabing dito siya inabot ng madaling araw. Pilit na binubuo ang mga kontratang nagligtas sa Montenegro Group mula sa paglubog. Ang bawat gasgas sa lamesang ito ay may kwento. Kwento ng kanyang pagod, ng kanyang pangarap, at ng kanyang katapatan. Ngunit ngayon, ang bawat alaala ay tila tinatabunan ng alikabok ng pagtataksil. Sa kabila ng mahigpit na bili ni Doña Consolacion na manatili siya sa kanyang silid, pinilit ni Flor na gamitin ang huling lakas ng kanyang mga binti upang makarating dito. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mas mabilis kaysa sa normal. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer kung saan nakatago ang mga personal na ledger ng kumpanya. Ang tunog ng kahoy na nagkikiskisan sa katahimikan ng gabi ay tila isang babala. Sa ilalim ng ilang mga folder, natagpuan niya ang isang itim na logbook na hindi pamilyar sa kanya. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang hininga ay tila unti-unting ninanakaw ng hangin. Doon niya nakita ang mga tseke. Ang bawat isa ay may halagang hindi bababa sa 5 milyong piso. At sa dulo ng bawat tseke, naroon ang kanyang lagda. Napahawak si Flor sa kanyang dibdib. Ang bawat kurba ng panulat, ang bawat tuldok sa dulo ng kanyang pangalan, ito ay isang perpektong panggagaya. Kung hindi niya alam ang katotohanan, maniniwala siyang siya mismo ang pumirma sa mga ito. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi siya naglabas ng ganoon kalaking halaga para sa mga kumpanya ngayon lamang niya narinig ang pangalan. Isla Blue Trading, Montenegro Isla Holdings. Anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Flor nang marinig ang boses ni Eduardo mula sa pintuan. Ang kanyang asawa ay nakatayo roon. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. At ang kanyang mukha ay balot ng isang madilim na anyo. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpapakita lamang ng kalahati ng kanyang mukha. Tila isang anino na handang sumakmal. Eduardo, ano ito? Nanginginig ang kamay ni Flor habang itinataas ang logbook. Bakit may mga tsekeng ganito kalalaki? At bakit ginaya ang pirma ko? Nasaan ang pera ng kumpanya? Dahan-dahang lumapit si Eduardo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng isang orasa na malapit ng tumigil. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sa halip, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyan ba ang ipinunta mo rito? Para mag-imbestiga? Flor, sinabi ko na sa'yo, hindi mo na kailangang intindihin ang mga bagay na ito. Ang pera? Sabihin na nating napunta yon sa mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iyong mga walang kwentong ambisyon. Napunta yon sa mga taong marunong magpahalaga sa amin ni Mami. Magnanakaw kayo, bulong ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha ng matinding galit. 10 taon akong natrabaho para sa kumpanyang ito. 10 taon kong tinalikuran ang sarili kong pamilya para lang mapalago ang yaman nyo. Tapos ngayon, pagnanakawan nyo ako? Pagnanakawan nyo ang kumpanyang ako ang bumuo? Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Eduardo ang logbook mula sa kamay ni Flor. Ang lakas ng kanyang pagkakahawak ay nag-iwan ng pulang marka sa balat ng kanyang asawa. Wala kang kumpanya, Flor. Ang Montenegro Group ay sa amin. Ikaw ay isang asawa lamang na kinuha namin sa putikan. Kung anuman ang meron ka ngayon, utang mo yon sa amin. Kaya kung kumuha man kami ng kaunting bahagi ng kinikita namin, wala kang karapatang magreklamo. Tumalikod si Eduardo at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ng ilaw ng lungsod na tila ba pag-aari niya ang lahat. And by the way, check your personal account tomorrow. Baka magulat ka. Masyado ka kasing naging kampante.
Nakalimutan mong lahat ng access mo ay hawak ko rin. Naramdaman ni Flor ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kumpanyang itinuring niyang anak, ang yamang iningatan niya para sa kanilang kinabukasan. Lahat ay tila buhangin na unti-unting nadudurog sa kanyang mga kamay. "Bakit, Eduardo?" tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong na lamang. "Bakit niyo kailangan gawin ito sa akin?" Humarap si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pag-ibig na dati ay inaasahan ni Flor. "Dahil nakakasawa ka na, Flor. Ang galing mo, ang sipag mo, ang talino mo. Nakakasakal." Si Isla? Hindi niya ako pinaparamdam na kailangan kong makipagkumpetensya. She makes me feel like a man. Isang bagay na kailanman ay hindi mo nagawa dahil masyado kang abala sa pagiging CEO. Lumabas si Eduardo ng opisina at iniwan si Flor na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan ng silid ay tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa kanya na huminga. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang tuhod, habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang muka ng kanyang ama, ang amoy ng dagat, at ang simpleng buhay na tinalikuran niya para sa mga taong ito. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang panata. Ang pagkawala ng kanyang yaman ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagong laban. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa madilim na opisina. Tila isang hamon sa tadhana. Kung ang lahat ng aking pinaghirapan ay kaya nilang nakawin sa isang iglap, ano pa ang matitira sa akin kapag ang lahat ng aking ibinigay ay tuluyan ng maubos? "Iha, wala na ang bahay niyo. Pasyensya ka na, hindi ko na napigilan ang mga tauhan ng bangko. Inilalabas na nila ang lahat ng gamit ng tatay mo." Ang boses ni Aling Rosa mula sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa katinuan ni Flor de Liza. Hindi pa man siya ganap na nakakabangon mula sa epekto ng mga gamot na ipinilit sa kanya. Ang balitang ito ay nagsilbing isang malamig na buhos ng tubig na nagpagising sa kanyang nanghihinang kaluluwa. Ang bahay sa Pampang, ang tanging alaala ng kanyang ama, ang lugar kung saan amoy dagat at pagmamahal ang bawat sulok, ay kinuha na ng mga kuko ng kasakiman. Sa gitna ng buhos ng ulan, nagmaneho si Flor patungo sa kanilang probinsya. Ang bawat patak ng tubig sa windshield ng kanyang sasakyan ay tila sumasabay sa bilis ng kanyang kaba. Nang makarating siya sa harap ng kanilang lumang tahanan, ang tanawing sumalubong sa kanya ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang mga gamit na pinaghirapan ng kanyang ama sa loob ng maraming taon bilang mangingisda ay nakatambak sa labas, basang-basa sa ilalim ng ulan. Ang lumang silya na gawa sa kawayan, ang mga lambat na may mga tagpi, at ang maliliit na gamit sa kusina na dati ay maayos na nakasalansan, ngayon ay tila mga basurang itinapon sa gilid ng kalsada. "Huwag! Bitawan niyo yan!" sigaw ni Flor habang mabilis na bumababa sa sasakyan. Tumakbo siya patungo sa isang lalaking may hawak ng isang malaking picture frame. "Akin yan! Akin ang bahay na ito!" "Pasensya na po, ma'am, pero utos po ito ng bangko. Ang ari-ariang ito ay ginamit na collateral at hindi nabayaran ng utang." Malamig na sagot ng lalaki bago binitiwan ang hawak na frame para kumuha ng iba pang gamit. Dahil sa madulas na putik at sa bigat ng ulan, hindi na agapan ni Flor ang pagbagsak ng frame. Isang malutong na tunog ng pagkabasag ng salamin ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagsabog ng mga piraso nito sa maputik na lupa. Doon, sa gitna ng dumi, nakadapa ang litrato ng kanyang ama, ang huling larawan nito bago ito pumanaw. Suot ang kanyang pinakamagandang barong at may niting puno ng danggal. Napaluhod si Flor sa putikan. Ang kanyang mamahaling lase na damit
na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay unti-unting naging kulay kape sa dumi. Ngunit wala siyang pakialam. Dahan-dahan niyang dinampot ang larawan. Ang mukha ng kanyang ama ay nabahiran ng putik. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Naalala niya ang dokumentong nakita niya sa opisina ni Eduardo. Ang kanyang asawa, ang lalaking Montenegro na tiningala niya, ay isinugal ang dangal ng kanyang pamilya para lamang pambayad sa kanyang mga utang sa kasino. Ginamit ni Eduardo ang bahay na ito, ang huling santuwaryo ni Flor, na tila ba isang barya lamang na itataya sa sugalan. "Patawad, Tay! Patawad!" bulong ni Flor, habang pilit na pinapahid ang putik sa litrato, gamit ang kanyang mamahaling manggas. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang mamahaling tela para linisin ang mukha ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang lahat ng karangyaan ng pamilya Montenegro ay tila naging mga basahang walang silbi sa kanyang paningin. Ang bawat hikbi ni Flor ay napalitan ng isang nakabibinging pananahimik. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitiis, ay naging matigas na tila bakal. Doon, sa gitna ng ulan at putikan, namatay ang huling hibla ng kanyang pagiging masunuring manugang. Ang kanyang puso ay naging isang matibay na kuta, handang lumaban at bumawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Naramdaman ni Flor ang paghinto ng ulan sa kanyang itaas. Ngunit ang tunog ng pagpatak nito sa paligid ay naroon pa rin. May isang aninong lumitaw sa kanyang harap. Isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya mula sa lupit ng panahon. Dahan-dahan siyang tumingala at nakita ang isang lalaking nakasuit. Malinis ang anyo, ngunit may mga matang puno ng malalim na pangunawa. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit ang aura nito ay tila nagdadala ng isang bagong pag-asa. "Tumayo ka na, Flor. Hindi rito natatapos ang kwento mo," sabi ng lalaki sa isang baritonong tinig na tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanghihinang mga binti. "Ako si Paolo Rojas, at narito ako para tulungan kang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo." Naiwang nakatitig si Flor sa lalaking nasa kanyang harap. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos sa paligid nila. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na naramdaman ni Flor ang lamig. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan habang nakakapit sa maputik na larawan ng kanyang ama. Sino ang lalaking ito? At bakit tila alam niya ang bawat sugat na iniwan ng mga Montenegro sa aking pagkatao? Hindi lahat ng luha ay tanda ng kahinaan, Flor. Minsan, ang bawat patak nito ay parang langis na nagpapaalab sa apoy ng katarungan. Huwag mong hayaang lunurin ka ng ulan, dahil kailangan mong manatiling gising para makitang gumuho ang kanilang kaharian. Ang tinig ni Paolo Rojas ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Flor habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan nito. Ang amoy ng katad at mamahaling pabango sa loob ng kotse ay malayo sa amoy ng putik at alat ng dagat na nasa kanyang damit. Hawak pa rin ni Flor ang basag na frame ng larawan ng kanyang ama. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa mundong pilit siyang itinatapon? Tumingin si Flor kay Paolo. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit may lalim na tila ba nakikita ang bawat bitak sa kanyang puso. "Bakit mo ako tinutulungan? Isang estranjero ka lang sa akin. Anong makukuha mo sa pakikipag-alyansa sa isang babaeng tinalikuran na ng sarili niyang asawa?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mRNA labi ni Paolo habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan. Ang mahinang pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada ay tila isang bulong sa katahimikan. Sabihin na nating may utang din sa akin ang mga Montenegro. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Matagal ko na silang pinagmamasdan, Flor. Alam ko ang bawat dumi sa likod ng kanilang pangalan. Pero kailangan ko ng isang taong nasa loob. Isang taong may sapat na dahilan para lumaban. Iniabot ni Paolo ang isang makapal na folder kay Flor. Sa loob nito ay mga litrato ni na Eduardo at Isla sa isang tagong resort. Mga bank statements na nagpapatunay ng mga iligal na transaksyon
at ang pinakamasakit sa lahat, ang kopya ng kasunduan kung saan ibinebenta na ni Eduardo ang malaking bahagi ng shares ni Flor nang walang pahintulot nito. Hindi sapat ang galit, Flor. Kailangan mo ng diskarte, patuloy ni Paolo. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng otoridad. Bumalik ka sa mansyon. Magkunwari kang talunan. Hayaan mong isipin nilang tagumpay ang kanilang gaslighting. Maging ang pinakamasunuring asawa at manugang sa kanilang paningin. Habang abala sila sa pagdiriwang ng iyong pagkatalo, dahan-dahan nating hiilahin ang mga sinulid na humahawak sa kanilang kapangyarihan. Naramdaman ni Flor ang isang bagong uri ng determinasyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay naging isang matalas na kasangkapan. Gagawin ko. Hahayaan ko silang isipin na kontrolado nila ako, hanggang sa sila na mismo ang mag-abot sa akin ng tali na bibitay sa kanila. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng Marangyang Gate ng mga Montenegro, bumaba si Paolo at pinagbuksan si Flor. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, sandaling hinawakan ni Paolo ang kamay ni Flor. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Mag-ingat ka sa loob, Flor. Ang bawat pader dito ay may tenga, at ang bawat ngiti ni Doña Consolacion ay may lason. Paalala ni Paolo bago tuluyang umalis. Pagpasok ni Flor sa mansyon, sinalubong siya ng nakabibining katahimikan. Ang marangyang chandelier sa gitna ng sala ay tila nagtatawa sa kanyang hitsura. Basang-basa, marumi, at tila isang pulubi sa sarili niyang tahanan. Nakita niya si Eduardo na nakatayo sa itaas ng hagdan. May hawak na baso ng wine at nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri. Oh, ayan na pala ang ating manging isda. Mukhang nahanap po na ang iyong mga gamit sa kalsada, ah? Panunuya ni Eduardo habang dahan-dahang bumababa. Sana ay natutunan mo na ang leksyon mo. Wala kang pupuntahan kundi dito sa amin. Ikaw ay isang Montenegro dahil sa awa namin. At hinding-hindi mo yon mababago. Sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahang yumuko si Flor. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang muka. Itinatago ang kislap ng galit sa kanyang mga mata. Patawad, Eduardo. Tama ka. Wala akong silbi kung wala kayo. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Huwag niyo lang akong paalisin. Narinig ni Flor ang malakas na tawa ni Doña Consolacion mula sa dining room. Nakikita mo na, Eduardo? Ang aso, kapag nagutom, bumabalik din sa amo nito. Sige, Flor de Liza, pumasok ka na sa kwarto at linisin ang iyong sarili. Magsisimula ka ng magtrabaho bilang katulong ni Isla bukas. Yan ang tamang posisyon para sa iyo. Pumanhik si Flor sa kanyang silid ng walang imik. Ngunit nang maisara niya ang pinto, dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na recording device na ibinigay ni Paolo. Inilagay niya ito sa ilalim ng lamesa, kung saan madalas mag-usap ang mag-ina. Sa gitna ng kadiliman, kinuha ni Flor ang maputik na larawan ng kanyang ama at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang bilang para sa paghuhukom. Isang tanong ang manatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatingin sa anino ni Paolo sa labas ng bintana. Gaano kalalim ang kailangang itanim na lihim bago tuluyang sumabog ang katotohanang wawasak sa pamilyang Montenegro? Ang tunay na kabanalan ay wala sa dami ng iyong dinadasal, kundi sa laki ng iyong ibinibigay sa mga nangangailangan. Dito sa Montenegro Foundation, ang bawat sentimo ay simbolo ng aming malasakit sa mga ulila. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malambing na kanta habang humaharap sa mga kamera ng telebisyon at sa mga kilalang tao sa lipunan. Ang malawak na hardin ng mansyon ay punong-puno ng mga puting rosas, mamahaling catering, at ang mabangong amoy ng insenso na humahalo sa simoy ng hangin. Nakasuot ang matanda ng isang eleganteng itim na terno, may hawak na mamahaling rosaryo, at isang muka na tila ba isang santo
na bumaba mula sa langit. Sa isang sulok, nakatayo si Flor de Liza, hawak ang isang tray ng mga baso ng champagne. Ang kanyang katauhan ay tila anino na lamang sa gitna ng naglalakihang mga dekorasyon. Nakasuot siya ng isang simpleng uniporme ng katulong, isang malupit na biro mula kay Eduardo, upang ipakita sa lahat kung nasaan na ang kanyang kinalalagyan. Ang mga bisita ay nagbubulungan sa tuwing lalapit siya. Ang ilan ay may halong awa, ang iba naman ay may halong pandidiri sa baliw na manugang, na ngayon ay nagsisilbi na lamang sa bahay. Nakita ni Flor kung paano mumiti si Eduardo sa tabi ni Isla. Ang dalawa ay tila mga bagong hari at reyna ng gabi. Habang ipinagmamalaki ng kanyang biyenan ang charity ng pamilya, alam ni Flor ang katotohanan. Ang perang ipinamimigay sa mga ulila ay galing sa mga pondong ninakaw nila mula sa kumpanya. Isang paraan upang linisin ang kanilang maruming pangalan at umiwas sa masusing pagsusuri ng buwis. Dahan-dahang lumapit si Flor sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Doña Consolacion. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa damuhan ay hindi napansin ng karamihan. Nang mapansin siya ng matanda, isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito. Ngunit agad itong napalitan ng isang mapagkunwaring ngiti para sa mga kamera. "Mami, narito na po ang mga huling dokumentong hinihingi niyo," malumanay na sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka, puno ng kawalan ng pag-asa. Inabot niya ang isang makapal na folder na kulay asul. "Pirmahan niya na po ito. Mula ngayon, isinusuko ko na ang lahat ng aking karapatan sa kumpanya. Kayo na po ang bahala. Pagod na po akong lumaban sa inyo." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga reporter ay nagsimulang magkuhanan ng litrato. Ang pagkislap ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat sa madilim na gabi. Kinuha ni Doña Consolacion ang folder ng may nanginginig na tuwa. Tila isang hayop na sa wakas ay nakuha na ang kanyang huling biktima. "Salmart, iha. Salamat sa pagkilala sa iyong limitasyon," bulong ni Doña Consolacion habang mabilis na nilalagdaan ang mga papel sa harap ng lahat. Pagkatapos, humarap siya sa mga bisita at itinaas ang folder. "Mga kaibigan, saksi kayo sa kabutihan ng loob ni Flor de Liza. Pinili niyang magpahinga at ipaubaya sa amin ang mabigat na tungkuling ng pamilya. Ipagdasal natin ang kanyang mabilis na paggaling." Nagpalakpakan ng mga tao. Ang tunog ng kanilang mga palad ay tila mga sampal sa pagkatao ni Flor. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni na Eduardo at Isla. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay tuluyan na silang ligtas sa kanilang mga kasalanan dahil hawak na nila ang kapangyarihan. Ngunit bago tuluyang bumaba ng entablado, dahan-dahang lumapit si Flor sa tenga ng kanyang biyenan. Ang bango ng pabango ng matanda ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay para sa kanya. "Ang ganda ng iyong masquerade, Mommy," bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig at matalas na tila isang itak. "Pero nakalimutan niyo yata, ang bawat pader dito sa mansyon ay may tenga. At ang bawat sentimong ibinigay niyo ngayong gabi, alam ko kung saang ghost account niyo kinuha. Handa na ba kayong makita ang tunay na demonyo sa likod ng inyong rosaryo?" Biglang napatigil ang pagniiti ni Doña Consolacion. Ang folder na hawak niya ay tila naging kasing init ng uling. Tiningnan niya si Flor, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata nito. Ang isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang takot o pananakot. Nang tumalikod si Flor at maglakad palayo, naramdaman niya ang matinding pang-ininig ng mga kamay ng kanyang biyenan. Ang matanda ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng ilaw ng entablado. Tila isang estatwang unti-unting nagkakaroon ng mga lamat. Naiwang nagtataka ang mga bisita sa biglang pagbabago ng aura ni Doña Consolacion. Habang si Flor naman ay naglalakad patungo sa kadiliman ng harden, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng katahimikan ng gabi,
Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang babala para sa mga taong akala ay tapos na ang laro. Ano ang gagawin mo kapag ang bawat dokumentong nilagdaan mo sa harap ng mundo ay hindi pala susi ng iyong kapangyarihan, kundi ang mismong rehas ng iyong magiging kulungan? Ang kape, Flor de Liza, ay dapat kasing init ng iyong pagsisilbi, hindi malamig na parang bangkay. At ikaw, Ayla, sadyang napakaganda mo sa upuang iyan. Tila ba dyan ka talaga nararapat? Hindi ba, Eduardo? Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malamyos na musika sa gitna ng hapagkainan, habang ang bawat salita niya ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa pagkatao ni Flor. Nakatayo si Flor sa gilid. Hawak ang isang pilak na pitchel ng kape. Pinapanood niya ang eksenang tila kinuha sa isang masamang panaginip. Si Isla, ang babaeng sumira sa kanyang tahanan, ay nakaupo sa mismong silya na pag-aari niya sa loob ng 10 taon. Sa tabi nito, si Eduardo, na masayang hinihiwa ang steak, na tila ba walang asawang nakatayo sa likuran nila na nagdurusa. Pasensya na po, Mami. Papainitan ko na lang po ulit. Mahinang sagot ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig, isang imahe ng ganap na pagsuko. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang bawat galaw ng mag-ina at ni Ayla ay kanyang sinusuring mabuti. Huwag na, Flor. Masyado kang mabagal. Baka abutin na kami ng tanghalian sa kape mo. Pagtataray ni Isla habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Eduardo sa ibabaw ng lamesa. Eduardo, darling, hindi ba't sinabi mo sa akin na aalisin na natin ang mga old baggage sa kumpanya? I think it's time to sign the new procurement contracts with my family's firm. Mas mapapabilis ang cash flow natin. Tumingin si Eduardo kay Isla ng may paghanga. Isang tingin na kailanman ay hindi niya ibinigay kay Flor sa kabila ng lahat ng tagumpay na dinala nito sa Montenegro Group. You're right, Isla. Masyado kasing naging konserbatibo ang pamamalakad ni Flor. We need fresh blood. Bukas na bukas, ipapasa ko na ang lahat ng pondo sa account na ibinigay mo. Naramdaman ni Flor ang isang mabilis na kislap ng kaba at tagumpay sa kanyang dibdib. Iyon ang impormasyong hinihintay niya. Ang paglilipat ng pondo sa kumpanya ni Ayla, isang kumpanyang alam ni Paolo na matagal nang lulubog at ginagamit lamang bilang front para sa mga utang sa sugal ni Eduardo. O bakit ka pa nakatayo dyan, Flor? Tapos na kaming kumain. Linisin mga ang kalat at huwag kang magpapakita sa amin hanggat hindi kita tinatawag. Utos ni Eduardo nang hindi man lang siya tinitingnan. Dahan-dahang lumapit si Flor para kunin ang mga plato. Habang kinukuha niya ang baso ni Eduardo, sinadya niyang mabitawan ang isang maliit na piraso ng tissue sa tabi ng briefcase ng kanyang asawa. Sa isang mabilis at tago na galaw, naisuksok niya ang maliit na listening device na hugis butones sa ilalim ng lining ng bag. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Tila isang tambol na nagbabanta sa katahimikan ng silid. Ano iyan? Bakit nanginginig ang kamay mo? Tanong ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Tumigil ang mundo ni Flor. Ang lamig ng pawis sa kanyang likuran ay tila yelo. Ngunit dahan-dahan siyang tumingala at nagpakawala ng isang maliit na hitbi, isang peking luha na matagal niyang pinag-aralan sa harap ng salamin. Wala po, Mami. Naalala ko lang po si Tatay. Ganito rin po kasi ang paborito niyang steak noong nabubuhay pa siya. Bulong ni Flor habang mabilis na pinapahid ang kanyang mata. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Eduardo. Steak? Ang tatay mong manging isda, kumakain ng steak? Baka tuyo lang ang alam niyon, Flor. Huwag kang ambisyosa. Sige na, lumayas ka na sa harap namin. Nakakasira ka ng appetite. Yumukod si Flor at mabilis na lumabas ng dining room, dala ang mga maruming pinggan. Nang makarating siya sa kusina, isinara niya ang pinto at huminga ng malalim. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginghinig sa takot, ay naging matigas at matatag. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron at ikinabit ang earphones.
Doon, narinig niya ang malinaw na boses ni Eduardo mula sa dining room na kanyang iniwan. Ma, kapag nailipat na ang 10 milyong dolyar sa account ni Isla, aalis na kami patungong Zurich. Hahayaan na nating mabulok si Flor dito kasama ang mga utang ng kumpanya. Siya naman ay nakapirma sa lahat ng huling dokumento, hindi ba? Narinig ni Flor ang halahak ni Doña Consolacion. Isang tunog na tila mula sa kailaliman ng impyerno. Siyempre, Eduardo, ang tangang si Flor, akala niya ay isinusuko niya ang shares niya para sa kapayapaan. Hindi niya alam na pinirmahan niya ang sarili niyang warrant of arrest. Pagkatapos ng gabi ng gala, wala ng Flor de Liza na makakaabala sa atin. Napahawak si Flor sa lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumuon sa matigas na tile. Ang bawat salitang narinig niya ay tila mga huling pako sa krus na balak nilang ipako sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Zurich? Bulong ni Flor sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa sa dilim ng kusina. Ang tanging lugar na pupuntahan niyo, Eduardo, ay ang lugar kung saan hindi niyo makikita ang liwanag ng araw. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Paulo, nakuha ko na ang lahat. Zurich, bukas ang paglipat ng pondo. Oras na para ilabas ang ating mga alas. Habang ang anino ni Flor ay humahaba sa sahig ng kusina, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin, tila isang malamig na hangin bago ang bagyo. Sino ang tunay na mabubulok sa utang kapag ang perang inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay naging mitsa ng kanilang sariling pagkagunaw? Huwag mong kalimutan, Flor, na ang bawat patak ng pawis mo ay pag-aari ko. Ang pirma mo ay hindi na simbolo ng iyong kapangyarihan, kundi ang huling pako sa kabaong ng iyong dangal. Ang malamig na tinig ni Eduardo ay tila isang malakas na hampas ng hangin sa gitna ng opisina. Nakatayo si Flor sa gilid ng malaking lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang puting apron. Pinapanood niya si Eduardo na may kasamang kumpiyansa habang tinitingnan ang huling batch ng mga transfer documents. Ang bawat pahina na nilalagdaan ng kanyang asawa ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na hindi nito nakikita. Sa kabilang panig ng lamesa, nakaupo si Isla. Nililinis nito ang kanyang mga kuko gamit ang isang mamahaling nail file. Ang bawat kiskis ng metal sa kuko ay tila isang nakakarinding himig sa pandinig ni Flor. Ang mga alahas na suot ni Isla, ang mga brilyanteng kumikinang sa kanyang leeg at tenga, ay alam ni Flor na binili gamit ang perang ninakaw mula sa kanyang sariling paghihirap. Darling, sigurado ka bang hindi na tayo mahahabol ng BIR sa transaksyong ito? Tanong ni Isla. Ang boses ay puno ng paimbabaw na kaba. Baka kasi may maiwan tayong bakas. Mahirap na. Isang mapagmalaking tawa ang kumawala kay Eduardo. Huwag kang mag-alala, Isla. Lahat ng dokumentong ito ay dumaan sa pangalan ni Flor. Sa papel, siya ang nag-utos ng transfer. Siya ang CEO, hindi ba? Kapag pumutok ang balita tungkol sa nawawalang 10 milyong dolyar, ang lahat ng daliri ay nakaturo sa kanya. Habang tayo, tahimik na nagkakape sa tapat ng lawa sa Zurich. Naramdaman ni Flor ang matinding panging-inig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Eduardo ay tila isang malakas na sampal na nagpapaalala sa kanya kung gaano naging katanga ang kanyang pag-ibig. Ang lalaking ito, na hininga niya ng tulong noong mamatay ang kanyang ama, ang siya ring lalaki ngayon, ay naglulubid ng lubid na ibibigti sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahirap lumunok, mahirap huminga. Flor, dalhan mo kami ng tsa, at siguraduhin mong matamis, tulad ng tagumpay na nararamdaman namin na yon. Utos ni Eduardo, nang hindi man lang nagaangat ng tingin. Tumalikod si Flor. Ang kanyang mga yabag sa makintab na sahig ay tila walang tunog. Tila isang anino na nawawalan na ng puwang sa mundo. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang cellphone.
Isang maikling mensahe ang kanyang ipinadala kay Paolo Rojas. Nagsimula na ang transfer. Ihanda ang lahat. Nang makarating siya sa kusina, sinalubong siya ni Nanay Isabel. Ang matanda ay tila nababasa ang bawat hinagpis sa mukha ni Flor. Walang salitang binigkas ang katulton. Sa halip ay kinuha nito ang tray mula sa mga kamay ni Flor at pinisil ang kanyang braso. Isang tahimik na pagbibigay ng lakas. Anak, ang bitag na inihahanda para sa iyo ay siya ring magiging kulungan nila. Bulong ni Nanay Isabel bago nagpatuloy sa pagtitimpla. Sa sandaling iyon, tumunog ang telpono sa loob ng opisina. Narinig ni Flor ang malakas na pagsara ng pinto at ang biglang pagbabago ng tono ng boses ni Eduardo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ano? Anong ibig mo sabihin na account frozen? Ang boses ni Eduardo ay puno ng takot at galit. Imposible! Kaka-transfer lang namin ng pondo. Narinig ni Flor ang kalansing ng baso na nabitawan ni Isla. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila musika sa pandinig ni Flor. Ang bitag ng pagkakataon na inihanda ni Paolo ay nagsisimula ng gumana. Ang account sa Zurich na akala ni Eduardo ay sa kanila ni Isla ay isang dummy account na kontrolado na ng mga otoridad sa ilalim ng investigasyon ni Paolo. Eduardo, anong nangyayari? Ang boses ni Isla ay tumitili na sa takot. Ang pera natin! Nasaan ang pera natin? Isang malakas na kalabog ang narinig ni Flor. Tila hinampas ni Eduardo ang kanyang lamesa sa tindi ng pagnangalit. Hindi ito maaari. Sinong gumawa nito? Sinong nag-leak ng impormasyon? Dahan-dahang binuksan ni Flor ang pinto ng opisina. Nakatayo siya roon. Ang kanyang muka ay kalmado. Tila isang lawa na walang kahit anong alon sa kabila ng malakas na bagyo sa paligid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Eduardo, na noon ay nanlilisik sa galit at takot. May problema ba, Eduardo? Tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan na matagal niyang itinago. Mukhang hindi yata naging kasing tamis ng tsa ang inyong tagumpay. Napatitig si Eduardo kay Flor. Ang kanyang muka ay unting nagiging maputla. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Flor de Liza na hindi niya kilala. Isang babaeng hindi natakot, hindi na nasasaktan, at higit sa lahat, hindi na kontrolado ng kanyang mga kasinungalingan. Isang malakas na busina ng sasakyan sa labas ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang sasakyang magdadala sa kanila sa airport. Ito ang mga sasakyang may asul at pulang ilaw na umiikot, nagbabadya ng isang katotohanang hinding-hindi na nila matatakasan. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Habang si Isla ay nagsisimulang mag-hysterical, si Flor naman ay nanatiling nakatayo, tila isang reynang pinapanood ang pagguho ng isang huwad na kaharian. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Tila isang huling hantungan ng lahat ng kanilang kasakiman. Sino ang tunay na bilanggo kapag ang perang akala mo ay kalayaan? Ay siya palang bakal na rehas na susakal sa iyong kinabukasan? Huwag mong ituro sa akin ang batas, Flor de Liza. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan, at ako rin ang may kapangyarihang bawiin yon sa isang iglap. Ang mga sirena sa labas ay hindi para sa amin. Sila ay para sa isang baliw na manugang na nagnakaw sa sarili niyang kumpanya. Ang tinig ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng grand staircase, kasing lamig ng marmol na kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mamahaling robe ay humahaba sa bawat baetang, tila isang reyna na handang magpataw ng hatol. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kanyang paboritong rosaryo. Ang bawat butil nito ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila ba ang kanyang pananampalataya ay sapat na upang pagtakpan ang lahat ng kanyang kasalanan? Tumingin ang matanda kay Eduardo, na noon ay nanginginig sa takot, at kay Ayla na tila isang basang sisiw sa gilid ng lamesa.
Isang mapanuring sulyap ang ibinigay niya sa kanila bago itinuon ang kanyang mga mata kay Flor. Walang bakas ng kaba sa mukha ng matanda. Tila ba, kontrolado pa rin niya ang bawat hininga sa loob ng mansyong iyon. Flor, anak, tumigil ka na sa mga laro mo? Malumanay ang boses ni Doña Consolacion. Ang kanyang maskara ng pagiging mapagmahal na biyenan ay muling isinuot. Alam nating lahat na hindi ka maayos. Ang pag-freeze ng accounts, ang mga pulis. Alam kong ikaw ang gumawa ng paraan para magmukha kaming masama. Pero sapat na ang 10 taon ng pagkupkop ko sa'yo para malaman ng lahat kung sino ang tunay na biktima rito. Dahan-dahan siyang lumapit kay Flor at sinubukang hawakan ang muka nito. Ngunit sa unang pagkakataon, iniwas ni Flor ang kanyang pisingi. Ang haplos na dati ay nagpaparamdam kay Flor ng utang na loob ay tila naging kasing pait ng lason. Huwag niyo na akong hawakan, Mami. Malamig na sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang bawat butil ng rosaryo niyo ay saksi sa bawat kasinungalingang itinanim niyo sa isipan ko. Ang tanging marumi sa bahay na ito ay hindi ang sapatos ko noong galing ako sa putikan, kundi ang budi niyo na nabulok na sa kasakiman. Isang matunog na sampal ang bumasag sa katahimikan ng sala. Ang lakas ng pagkakahampas ni Doña Consolacion ay nag-iwan ng pulang marka sa pisingi ni Flor. At ang tunog nito ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng anumang natitirang respeto. Wala kang utang na loob! Sigaw ng matanda. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang kanyang muka ay namula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang hayop na nasusukol. Ako ang nag-angat sa iyo. Ako ang nagturo sa iyo kung paano maging tao. At ngayon, lalabanan mo ako sa harap ng aking mga bisita at ng mundo? Ang hiya na idinudulot mo sa pamilyang Montenegro ay sapat na para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Ang hiya, Mami, ay para sa mga taong may itinatago, sagot ni Flor, habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang namamagang pisingi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kalayaan. At sa gabing ito, wala na akong itatago. Ang bawat barya na ninakaw nyo para sa inyong mga bisyo, ang bawat pirma na ginaya nyo, at ang bawat gabing hinayaan nyo si Eduardo na ipagpalit ako, lahat iyon ay nasa kamay na ng mga taong nasa labas. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon nang walang pasabi. Pumasok ang mga otoridad kasama si Paolo Rojas. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa toreng ginto ng mga Montenegro. Doña Consolacion Montenegro, Eduardo Montenegro, at Isla Valdez. Ang boses ni Paolo ay puno ng otoridad habang itinataas ang isang warrant. Kayo ay inaanyayang sumama sa amin para sa mga kasong estafa, panggagaya ng mga dokumento at ilegal na paglilipat ng pondo. Napatitig si Doña Consolacion kay Paolo bago muling tumingin kay Flor. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi. Hindi ito maaari. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Alam niyo ba kung sino ang mga kakilala ko? Isang tawag ko lang, mawawala kayo sa mundong ito. Ngunit walang sumagot sa kanyang pagbabanta. Ang katahimikan ng mga pulis ay tila isang malakas na sampal pabalik sa kanya. Nakita ni Flor kung paano dahan-dahang pinaligiran ng mga bakal na rehas ng katotohanan ang kanyang binan. Si Eduardo ay nagsimulang umiyak at lumuhod sa harap ni Paolo, habang si Isla ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay. Flor, please, sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Pagmamakaawa ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Mahal kita, Flor. Alam mo yan? Ginawa ko lang ang lahat dahil kay Mami. Tumiin si Flor sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Nakita niya ang isang taong walang sariling paninindigan. Isang taong handang isakripisyo ang lahat
para sa sariling kapakaanan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng sakit sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Ang pag-ibig, Eduardo, ay hindi nagtataksil. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng pagkatao. Bulong ni Flor bago tuluyang tumalikod sa kanila. Habang inaalalayan ng mga pulis ang tatlo palabas ng mansyon, naramdaman ni Flor ang biglang kaan ng paligid. Ang amoy ng insenso na dati ay nakakasakal ay tila napalitan ng sariwang hangin mula sa labas. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula kay Doña Consolacion sa labas ng pintuan. Hindi pa tapos ito, Flor de Liza. Akala mo ba nakuha mo na ang lahat? May isang bagay kang hindi alam. Isang lihim na itinatago ng tatay mo bago siya mamatay. Isang lihim na sisira sa bawat pangarap na sinusubukan mong buuin. Napatigil si Flor sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Tumingin siya kay Paolo na noon ay may hawak na isang lumang sobre na kulay kape na kinuha mula sa vault ni Doña Consolacion. Ang mukha ni Paolo ay nabalot ng seryosong anyo. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon. Tila isang bagong bagyong nagbabadyang dumating. Anong lihim ang kayang itago ng isang manging isda na sapat na upang maging sandata ng isang reynang nawala na ng korona? Hindi ang mga bakal na rehas ang tunay na nagbabagsak sa pamilya Montenegro, kundi ang bigat ng katotohanang matagal nilang ibinaon sa ilalim ng kailaliman ng dagat. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig ni Flor de Liza sa kanyang isipan, habang nakatitig sa lumang sobre na hawak ni Paolo. Ang mansyon na dati ay puno ng ingay ng kapangyarihan at paimbabaw na kabanalan ay binalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga pulis ay nakaalis na. Dala ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay tila agos ng tubig na dahan-dahang natutuyo sa kanyang mga palad. Dahan-dahang inabot ni Paolo ang sobre kay Flor. Ang kanyang hawak ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Flor, nahanap ko ito sa pinakalihim na bahagi ng vault ni Doña Consolacion. Hindi ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Tungkol ito sa tatay mo. At sa gabi, kung kailan nagbago ang lahat para sa inyo. Nanginginig ang mga daliri ni Flor habang binubuksan ang sobre. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humalo sa hangin, tila isang amoy ng nakaraan na matagal nang ikinulong. Sa loob, ay may isang sulat na may pirma ng kanyang ama, si Tatay Isko, at isang dokumento mula sa isang lumang insurance company. Sa bawat salitang binabasa ni Flor, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malakas na kamay. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal o pangungutya na natanggap niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa simpleng atake sa puso. Namatay siya dahil sa labis na pagtatrabaho sa ilalim ng kumpanya ng mga Montenegro upang bayaran ang isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Frame up. Bulong ni Flor. Ang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Sinadya na lang palubugan ng bangka ni tatay at palabasin na siya ang may kasalanan sa isang malaking oil spill sa probinsya. Pinapirma nila si tatay sa isang pag-amin kapalit ng tulong para hindi siya makulong. At ang tulong na yon ay ang pagkuha nila sa akin. Naramdaman ni Flor ang matinding pait na tila lason na kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Ang 10 taon ng kanyang pagsisilbi, ang bawat gabing hindi siya natulog para isaalba ang Montenegro Group, ang bawat patak ng kanyang luha dahil sa utang na loob, lahat ng iyon ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Hindi siya ang may utang sa kanila. Ang mga Montenegro ang may utang na dugo sa kanyang pamilya. Ginamit nila ang dangal ni tatay para gawin akong alipin, dagdag ni Flor. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy at kumapatak sa lumang papel.
Ang bawat patak ay tila isang tinta na nagbubura sa kanyang nakaraan. Itinuring ko silang tagapagligtas, pero sila pala ang pumatay sa tatay ko. Lumapit si Paolo at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Flor. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na suporta sa gitna ng unos ng emosyon. Flor, ang lihim na ito ang dahilan kung bakit hindi ka nila mapakawalan. Dahil kapag nalaman mo ang totoo, alam nilang tapos na ang kanilang kaharian. Ang tatay mo ay namatay na may bitbit na pasakit para lang protektahan ka. Napayakap si Flor sa sulat ng kanyang ama. Naalala niya ang mga huling sandali ni Tatay Isko kung paano nito hinawakan ang kanyang kamay at pilit na ngumiti sa kabila ng hirap ng paghinga. Ang ngiting iyon ay hindi pala dahil sa kapanatagan, kundi dahil sa sakripisyo. Isang ama na handang ibenta ang sariling dangal para lang sa kaligtasan ng kanyang anak. Hindi ko sila mapapatawad, Paolo. Ang boses ni Flor ay naging matigas at malamig na tila yelo sa kailaliman ng dagat. Akala ko sapat na ang makita silang nakaposas. Pero hindi. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundong kinuha nila sa amin. Gusto kong makita nilang nabubura ang pangalang Montenegro sa kasaysayan ng bansang ito. Tumingin si Flor sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay nagsisimula ng maging kulay lila, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw. Ngunit sa kanyang puso, ang gabi ay tila nagsisimula pa lamang. Ang lihim ng dagat ay naging isang apoy na hindi na kayang patayin ng anumang agos. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at inilagay sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang Flor de Liza na puno ng utang na loob ay tuluyan ng pumanaw. Ang Flor de Liza na nakatayo ngayon ay isang babaeng may bitbit na katarungan ng kanyang ama. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa katahimikan ng mansyon. Tila isang babala na dinala ng hanging dagat. Kung ang buong pundasyon ng iyong buhay ay binuo mula sa isang kasinungalingan, handa ka bang gibain ang lahat upang mahanap ang piraso ng iyong tunay na pagkatao? Kahit pa ito ang maging mitsa ng iyong sariling pagkawasak? Huwag kang lilingon sa mansyong iyan, Flor. Ang bawat gintong nakikita mo sa mga pader na iyan ay dinilig ng dugo ng iyong ama at ng pawis ng iyong paghihikahos. Ang boses na iyon ay hindi galing kay Paolo, kundi mula sa kaibuturan ng sariling alaala ni Flor de Liza habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa sasakyan. Ang hangin ay amoy alat, isang familiar na samyo na tila humahaplos sa kanyang mukha pagkatapos ng 10 taong pagkakakulong sa amoy ng mamahaling pabango at insenso. Narito siya sa Barangay Malaya, ang lugar kung saan ang bawat alon ay may kwento ng pagsisikap at ang bawat dapit hapon ay pangako ng pahinga. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang mainit na yakap na isang tahanan. Sa harap niya ay nakatindig ang kalansay ng bahay na dati ay puno ng tawanan at amoy ng bagong huling isda. Ang mga dingding na gawa sa kawayan ay gumuho na. Ang bubong na anahaw ay nilipad na ng mga nagdaang bagyo at ang pinto ay nakasabit na lamang sa isang kalawanging bisagra. Ang bawat bakas ng lumang pintura ay tila mga sugat na hindi kailanman naghilom. Dahan-dahang naglakad si Flor patungo sa gitna ng guho. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon at basag na kahoy ay lumilika ng isang malutong na tunog. Tila ang mga buto ng kanyang nakaraan na nagpoprotesta sa kanyang pagbabalik. Huminto siya sa tapat ng isang haligi kung saan dati ay nakasabit ang kanilang maliit na altar. Iha? Si Flor ba yan? Isang tinig na paos at puno ng pag-aalinlangan ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Flor at nakita si Aling Marta, ang matandang tindera ng kape na dati ay katuwang ng kanyang ama. Ang matanda ay nakasandal sa isang puno ng niyog. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtatangkang kilalanin ang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, ngunit may mga matang puno ng pamilyar na pait. Opo, Aling Marta, ako po ito, mahinang sagot ni Flor.
Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang kanyang mga yabag sa buhanginan ay tila walang tunog. Hinawakan niya ang mga kamay ni Flor. Ang mga kamay na dati ay magaspang sa paglilinis ng isda, ngunit ngayon ay makinis na dahil sa karangyaan. Akala namin ay tuluyan mo na kaming kinalimutan, anak. Ang balita rito ay isa ka na ring Montenegro. Mga taong kumuha sa dangal ng dagat na ito. Yumuko si Flor. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latay sa kanyang likuran. Nabulag po ako, Aling Marta. Akala ko ay tinutulungan nila ako. Hindi ko alam na ang bawat biyayang tinatanggap ko ay pambayad pala sa buhay ni tatay. Isang mapait na pag-iling ng ulo ang isinagot ng matanda. Inakay niya si Flor patungo sa isang maliit na bangko sa tapat ng dalampasigan. Ang tatay mo, si Isko, hanggang sa huling hininga niya, ang pangalan mo ang tinatawag niya. Sinasabi niya na kailangan niyang pirmahan ang mga papel na yon para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi niya inisip ang sarili niya, Flor. Ang tanging hiling niya ay huwag kang makaranas ng lansa ng kahirapan. Napahagulhol si Flor. Ang kanyang pag-iyak ay hindi tulad ng pag-iyak niya sa mansyon na pilit itinatago sa ilalim ng unan. Ito ay isang pag-iyak na sumasabay sa ugong ng dagat. Malakas, totoo, at puno ng pagsisisi. Naramdaman niya ang magaspang na palad ni Aling Marta na humahaplos sa kanyang buhok. Tila isang ina na muling tumatanggap sa isang anak na naligaw ng landas. Nang dumaan ng ilang sandali, tumayo si Flor at naglakad patungo sa pampang. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak ng mahina. Ang bawat butil nito ay tila naghuhugas sa dumi ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang yumuko at dumampot ng isang maliit na kabibe na nakabaon sa buhangin. Ito ay kasing kulay ng perlas, matigas at buo sa kabila ng paghampas ng mga alon. Hindi na ako babalik sa pagiging aninotay, bulong ni Flor sa hangin. Ang kinuha nila sa amin, babawiin ko ng may kasamang danggal. Ang pangalang Montenegro ay magiging simbolo ng kahihiyan, at ang pangalan mo, Isko Malaya, ang muling itatayo ko sa lupang ito. Pagtalikod niya, nakita niya si Paolo na nakatayo sa dikalayuan, payapang nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang kumpiyansang nakikita niya sa mukha ng abogado ay biglang naglaho na makita nito ang isang lalaking nakauniporme na bumababa mula sa isang sasakyan sa kalsada. Mabilis na lumapit ang lalaki kay Flor at iniabot ang isang puting sobre na may selyo ng korte. Ma'am Flor de Liza, isang opisyal na somon mula sa Regional Trial Court. Naghain po ng counter affidavit si Doña Consolacion Montenegro. Kayo po ay idinedemandang mastermind sa lahat ng naganap na paglulustay ng pondo at paninirang puri. Napatigil ang tibok ng puso ni Flor. Ang lamig ng papel sa kanyang kamay ay tila yelo na nagpapaalala sa kanya na ang demonyong kanyang kinalaban ay hindi basta-basta susuko kahit pa nasa likod na ito ng mga rehas. Tumingin siya kay Paolo, na noon ay may hawak na ring cellphone at tila balisa sa kanyang naririnig. Flor, kailangan nating bumalik sa Maynila. Ang boses ni Paolo ay puno ng kaba. Hindi lang ang kaso ang problema. May lumabas na mga pekeng dokumento na nagsasabing ang tatay mo ang unang nagnakaw sa kumpanya bago pa man siya mamatay. Sinisira nila ang alaala ni Tatay Isko para iligtas ang kanilang sarili. Ang kagalitang nararamdaman ni Flor ay umakyat mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Ang pagbabalik niya sa kanyang ugat ay hindi pala pagtatapos, kundi ang simula ng isang digmaang mas madugo pa sa kanyang inaasahan. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin habang pinagmamasdan ni Flor ang papalayang sasakyan ng otoridad. Hanggang kailan mo kayang protektahan ang dangal ng mga patay kung ang mga buhay ay handang sunugin ang lahat para lamang manatiling nakatayo sa kanilang trono ng kasinungalingan? Ang iyong ama, Flor de Liza, ay hindi biktima. Siya ay isang magnanakaw na ginamit ang sariling anak
para pagtakpan ang kanyang mga utang at kahihiyan. Si Isko Malaya ang unang nantaksil sa kumpanyang kumupkop sa inyo. Ang mga salitang iyon mula sa abogado ni Doña Consolacion ay tila mga kidlat na bumasag sa katahimikan ng loob ng silid hukuman. Nakaupo si Flor sa silya ng saksi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kahoy. Tila ba ito na lamang ang tanging humahawak sa kanyang katinuan? Sa harap niya, nakita niya si Doña Consolacion, na ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair, balot ng itim na belo, at may hawak na panyo na tila ba siya ang pinakakawawang biktima sa buong mundo. Ang matanda ay nagpapanggap na nanghihina. Ngunit sa ilalim ng belo, nakita ni Flor ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Mia Maitay, sa mismong araw na ito, suot ni Flor ang isang maliit na kwintas na gawa sa tanso. Ang huling regalo ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Isinuot niya ito bilang anting-anting, bilang paalala na ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Ngunit sa bawat dokumentong inilalabas ng kabilang panig, ang dangal ni Tatay Isko ay tila dahan-dahang nilulubog sa isang malalim at madilim na hukay ng kasinungalingan. Pinapakita nila ang mga resibong may pirma ng kanyang ama, mga peking sulat na nagsasabing, si Isko ang kumuha ng pondo ng kumpanya bago pa man mangyari ang aksidente sa dagat. Naramdaman ni Flor ang matinding panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang hangin mula sa aircon ng korte ay tila naging mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo, tila punong-puno ng alikabok, na kahit ang simpleng paglunok ay naging isang napakahirap na gawain. Nais ning sumigaw, nais ning tumayo at sabihing lahat ng iyon ay gawa-gawa. Ngunit ang bigat ng kawalang katarungan ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Magsalita ka, Flor de Liza, pagpapatuloy ng abogado. Ang boses ay puno ng panunuya. Hindi ba totoo na kaya ka pinakasala ni Eduardo ay para bayaran ang mga ninakaw ng iyong ama? Na ang 10 taon mang pagsisilbi ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding kahihiyang iniwan ng iyong magulang. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Flor. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matinding pagnangalit. Tiningnan niya si Eduardo na nakaupo sa likuran, umiiwas ng tingin, tila isang batang nagtatago sa likod ng kanyang ina. Nakita rin niya si Isla na may paimbabaw na lungkot sa mukha habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Tila ba naiinip na sa tagal ng paghatol? Ang tatay ko ay hindi magnanakaw, bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit unti-unti itong naging matatag, tila isang alon na dahan-dahang lumalakas. Ang tanging kasalanan ng tatay ko ay ang maniwala sa mga taong walang budi na tulad ninyo. Ang mga dokumentong yan ay kasing peke ng inyong pagkatao. Objection, Your Honor! Ang saksi ay nagbibigay ng mga pahayag na walang basehan at puro emosyon lamang. Sigaw ng kalabang abogado. Napatingin si Flor kay Paolo Rojas. Nakita niya ang pagkabahala sa mukha ng kanyang abogado. Alam ni Paolo na ang mga dokumentong inilabas ng mga Montenegro ay sadyang inihanda ng matagal na panahon para sa ganitong pagkakataon. Isang masistemang pagwasak sa dangal ng mga Malaya. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ng korte. Isang matandang lalaki na nakauniporme ng gwardiya ang pumasok ng may pag-aalinlangan. Nang makita siya ni Doña Consolacion, biglang napaayos ng upo ang matanda at tila nawala ang kanyang pagpapanggap na panghihina. Ang gwardiyang iyon ay si Mang Berting, ang dating security officer ng Montenegro Group na matagal nang nawawala at akala ng lahat ay pumanaw na. Hawak ni Mang Berting ang isang luma at kalawanging metal box. Ang bawat hakbang niya sa loob ng korte ay lumilika ng isang mabigat na tunog, tila bawat yabag ay isang hatol na papalapit. Tumingin si Mang Berting kay Flor at sa kanyang mga mata ay nakita ni Flor ang isang huling pag-asa. Meron akong ebidensya. Ang boses ng matanda ay paos ngunit malinaw.
ebidensya ng tunay na nangyari sa gabi ng aksidente ni Isko Malaya. Ang itim na kahon na iniutos nilang itapon ko, ngunit itinago ko sa loob ng 20 taon. Naramdaman ni Flor ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pagod at sakit na nararamdaman niya sa buong maghapon ay biglang napalitan ng isang matinding kaba. Nakita niya ang takot na gumuhit sa mukha ni Doña Consolacion. Isang takot na hindi kayang itago ng anumang belo o wheelchair. Ang bagyo sa korte ay hindi pa natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang lumakas. Habang ang hukom ay naguutos ng pansamantalang recess para suriin ang bagong dating na saksi, naitulak ni Flor ang kanyang sarili na tumayo. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, nakita niya ang rehas na hindi gawa sa bakal, kundi gawa sa sarili nitong mga krimen na dahan-dahang sumasakal sa matanda. Isang tanong ang manatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ni Flor habang pinagmamasdan ang kalawanging kahon sa ibabaw ng lamesa. Ilang buhay pa ang kailangang masira at ilang taon ang kailangang lumipas bago tuluyang lumutang ang katotohanang matagal ng pilit na nilulunod sa kailaliman ng kasinungalingan. Ang bawat lihim na ibinaon sa lupa, Flor de Liza, ay may sariling paraan ng paghinga. Akala nila ay napatay na nila ang katotohanan, ngunit ang kalawang sa ibabaw ng kahon na ito ang magsasabi kung gaano kabulok ang pundasyon ng kanilang kumpanya. Ang boses ni Mang Berting ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inilalagay ang kalawanging metal box sa ibabaw ng lamesa sa harap ng hukom. Ang amoy ng lumang bakal at mamasa-masang lupa ay biglang kumalat sa loob ng silid hukuman, tila isang hininga mula sa kailaliman ng nakaraan na matagal nang ikinulong. Nakatitig si Flor sa kahon. Ang kanyang hininga ay tila nakabitin sa hangin at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng isang martilyo na nagpapaguho sa katahimikan ng silid. Sa kabilang panig, ang mukha ni Doña Consolacion ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Sinubukan niya magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay gumalaw nang walang lumalabas na tunog, tila isang isdang naghahanap ng hangin sa labas ng tubig. Nakita ni Flor ang takot sa mga mata ng matanda, isang takot na hindi kayang itago ng anumang itim na belo o paimbabaw na pag-iyak. Dahan-dahang binuksan ng clerk of court ang takip ng kahon. Ang tunog ng pagkiskis ng kalawangin na metal ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang taong matagal nang nagtiis. Sa loob, tumambad ang isang lumang cassette recorder, ilang piraso ng mga logbook na may mga bakas ng amag, at isang sulat na may selyo ng Montenegro Group mula sa 20 taon na ang nakalilipas. Your Honor, ang laman ng kahon na ito ang magpapatunay na ang aksidente sa dagat na pumatay sa dangal ni Isko Malaya ay hindi isang aksidente. Ang boses ni Paolo Rojas ay puno ng determinasyon. Ito ang mga orihinal na utos ni Doña Consolacion na sadyang butasan ang tangke ng barko para makakuha ng insurance money at isisi ang lahat sa pinakamababang tauhan, si Isko Malaya. Habang pinapatunog ang lumang recorder sa loob ng korte, ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga latay na tumatama sa pagkatao ni Flor. Ang boses ng isang mas batang Doña Consolacion ay malinaw na narinig. Siguraduhin mong si Isko ang hahawak ng shift na iyon. Kapag lumubog ang barko, siya ang gagawin nating mitsa. Madali lang silawin ang mga mangingista sa kaunting pera, at kung hindi man, takutin niyo ang kanyang pamilya. Napahawak si Flor sa kanyang kwintas na tanso. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa 10 taon ng kanyang paghihirap. Ang kanyang buong buhay sa loob ng mansyong iyon, ang kanyang pagpapakababa, ang kanyang pagtitiis sa pang-aapi, ang kanyang pagtatrabaho ng walang tulog para sa kumpanya. Lahat ng iyon ay nakatayo sa ibabaw ng dugo ng kanyang ama. Hindi siya kinupkop dahil sa awa. Kinupkop siya dahil sa takot ng mga Montenegro
na baka isang araw ay lumutang ang kanilang krimen. Kasinungalingan yan! Gawa-gawa lang ang recording na yan! Biglang sigaw ni Eduardo na tila nawawala na ng kontrol sa kanyang sarili. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Inutusan niyo ang matanda niyan para sirain kami. Mami, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na hindi yan totoo. Ngunit si Doña Consolacion ay hindi na makasagot. Ang kanyang wheelchair ay tila naging isang trono ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang napasandal, ang kanyang mga mata ay nakapako sa recorder na tila ba ito ay isang demonyong bumabangon mula sa impyerno para bawiin ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng nadurog at ang tanging natira ay ang anyo ng isang matandang babaeng kinakain ng sarili niyang kasamaan. Tumingin si Flor kay Eduardo at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kahit anong pait o galit. Tanging matinding pandidire. Eduardo, ang pera na ginamit niyo para pambayad sa inyong mga bisyo ay galing sa insurance money ng barkong pumatay sa dangan ng tatay ko. Ang bawat pagkain na inihain ko sa inyo, ang bawat sentimong kinita ko para isalba ang kumpanya nyo, ay dagdag na sumpa sa inyong pangalan. Inutos ng hukom na kumpiskahin ang lahat ng ebidensya at ituloy ang investigasyon para sa panibagong kaso ng homicide at fraud laban kay Doña Consolacion. Habang inaalalayan ng mga gordiya ang matanda palabas ng silid hukuman, naramdaman ni Flor ang biglang gaan ng kanyang palad. Ang metal box na tila isang mabigat na pasanin ay naging susi ng kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mabilis na pagbulong ang narinig ni Flor mula kay Isla, na noon ay pilit na sumisingit sa gitna ng mga tao para makalabas. Akala mo ba panalo ka na, Flor? Ang $10 milyong sa Zurich? Hindi mo alam kung kanino talaga nakapangalan ang backup account. Ang akala mong katarungan ay magiging sanhi ng mas malaking trahedya sa gabi ng inyong gala. Napatigil si Flor sa pintuan ng korte. Tumingin siya kay Paulo, na noon ay seryosong nakikipag-usap sa mga otoridad. Ang kagalakan ng paglilinis sa pangalan ng kanyang ama ay biglang nabalutan ng isang bagong panganib. Ang itim na kahon ay nabuksan na, ngunit tila may mga anino pa ring nakakapit sa bawat piraso ng katotohanang lumabas. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ni Flor habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa labas ng binto. Kung ang katotohanan ay sapat na upang gibain ang kanilang kaharian, handa ba akong harapin ang huling bagsak ng ture bago ito tuluyang lumunod sa akin kasama ng kanilang mga kasalanan? Gabi ito ng aming tagumpay, Flor de Liza. Kahit na anong dumi ang ilabas mo sa korte, ang ningning ng pangalang Montenegro ang laging mang-inibabaw sa paningin ng mundo. Ikaw ay mananatiling isang mansa na madaling burahin sa isang kumpas ng aking kamay. Ang tinig ni Doña Consolacion ay puno ng kamandag habang binubulong ito sa tenga ni Flor sa gitna ng backstage ng engrandeng ballroom. Sa kabila ng mga kasong nakasampa, nagawa ng mga Montenegro na makakuha ng pansamantalang kalayaan para sa gabing ito, ang 50 anibersaryo ng Montenegro Group. Ang matanda ay nakasuot ng terno na nababalutan ng mga tunay na ginto, at ang kanyang mukha ay puno ng paimbabaw na kumpiyansa. Tila ba hindi siya nanggaling sa isang madilim na silid ng korte kanina lamang. Nakatayo si Flor sa harap ng malaking salamin. Inaayos ang kanyang pulang, damit na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng malamig na silid. Ang bawat haplos niya sa tela ay may kasamang alaala ng bawat sampal, bawat pangungutya, at bawat gabing pinaiyak siya ng pamilyang ito. Sa ilalim ng kanyang mamahaling gown, mahigpit na nakatago ang kwintas na tanso ng kanyang ama, isang lihim na sandata na nagpapaalala sa kanya na ang gabing ito ay hindi para sa pagdiriwang, kundi para sa paghuhukom. Narinig ni Flor ang malakas na palakpakan mula sa kabilang panig ng mga kortina. Ang amoy ng libu-libong sariwang bulaklak at mamahaling wine ay humahalo sa hangin,
Tila isang mabangong takip sa nabubulok na sikreto ng mga Montenegro. Nakita niya sa refleksyon ng salamin si Eduardo na pumasok sa silid, suot ang kanyang pinakamagandang tuxedo, habang si Isla ay nakasabit sa kanyang braso na tila isang tropeong nanalo sa isang madugong paligsahan. "Are you ready to say goodbye, Flor?" Ang boses ni Eduardo ay puno ng panunuya habang tinitingnan ang kanyang asawa sa salamin. Pagkatapos ng speech ni Mami, ang lahat ng dokumentong pinirmahan mo ay magiging opisyal na. You will be nothing but a ghost in this industry. At kami? Kami ay lilipad na patungo sa aming bagong buhay. Hindi sumagot si Flor. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Hindi habil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kagalakan na ngayon lamang niya naramdaman. Ang kanyang puso ay tumitibok ng maayos, tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling segundo ng isang toreng ginto bago ito tuluyang gumuho. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga huling bulong ng isang taong nalulunod na hindi pa nakakaalam na wala na siyang mahahawakang anuman. Dahan-dahang humarap si Flor sa kanila. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng itak na ginagamit ng kanyang ama sa dagat. "Handa na ako, Eduardo. Handa na akong makita ang huling kislap ng inyong kasinungalingan bago ito tuluyang lamunin ng dilim." Lumabas ang pamilya Montenegro sa entablado. Sinalubong sila ng nakabubulag na liwanag ng mga spotlight. Ang tunog ng mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Tumayo si Doña Consolacion sa tapat ng mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng peking kababaang loob habang tinitingnan ang daan-daang mga negosyante at reporter sa kanyang harap. Sa loob ng 50 taon, ang Montenegro Group ay naging simbolo ng integridad at pagtulong. Ang boses ng matanda ay umaling-awngaw sa buong ballroom, puno ng awtoridad. At ngayong gabi, nais kong ipakita sa inyo ang prutas ng aming pagsisikap. Itinuro ni Doña Consolacion ang malaking LED screen sa likuran niya. Inaasahan ng lahat na makikita ang kasaysayan ng kumpanya, ang mga awards, at ang kanilang mga charity works. Ngunit sa isang mahinang pagpindot ni Flor sa remote control na hawak niya sa loob ng kanyang bulsa, ang lahat ay nagbago. Ang ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan nang ang lumitaw sa screen ay hindi ang mga tagumpay ng kumpanya. Sa halip, ang buong mundo ay nakakita ng malinaw na video ni Doña Consolacion habang inuutusan ang accountant na gumawa ng mga pekeng dokumento, ang audio recording ng pag-amin sa pagpatay sa danggang ni Isko Malaya, at ang mga real-time na graph ng bawat sentimong ninakaw nila patungo sa Zurich account. Isang malakas na ugong ng bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Tila isang malaking alon na humahampas sa pampang. Ang mga mukha ng mga bisita ay napalitan ng gulat at pandidire. Si Eduardo ay napatulala sa screen. Ang kanyang baso ng wine ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila ang huling hininga ng kanilang kapangyarihan. Dahan-dahang naglakad si Flor patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal. Tila isang reynang binabawi ang kanyang kaharian. Lumapit siya kay Doña Consolacion, na noon ay tila isang estatwang gawa sa yelo, hindi makagalaw sa tindi ng kahihiyan na bumabalot sa kanya. "Ang Montenegro name ay patay na, Mami," bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay narinig sa buong ballroom dahil sa bukas pang mikropono. "At sa gabing ito, ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng basurang itinambak niyo sa buhay ko. Hindi ako ang mansa sa inyong pangalan. Kayo ang mansa sa bawat buhay na inyong sinira." Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at pumasok ang mga otoridad mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat yabag ng katarungan. Nilapitan nila ang mag-ina sa harap ng daan-daang mga saksi at kamera. Nang dahan-dahang pusasan si Eduardo, tiningnan niya si Flor ng may pagsisisi at takot. "Flor, please,
Save me. Ngunit tinalikuran siya ni Flor. Ang huling tingin na ibinigay niya sa kanyang asawa ay walang bahid ng galit. Tanging matinding kawalan ng pakialam. Tumingin siya kay Paolo na nakatayo sa di kalayuan, may maliit na ngiti ng tagumpay at paghanga. Habang inilalabas ang mga Montenegro sa ballroom sa gitna ng hiyawan ng mga tao at pagkislap ng mga kamera, naramdaman ni Flor ang isang malakas na buntong hininga ng kalayaan. Ang gabi ng paghukom ay natapos na, at ang bawat piraso ng kanyang nadurog na pagkatao ay tila dahan-dahang muling nabubuo. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ni Flor habang pinagmamasdan ang huling anino ng mga Montenegro na lumalabas sa pinto. Kapag ang lahat ng pader ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, ano ang matitira sa isang babaeng tanging katarungan lamang ang naging sandigan sa loob ng 10 taong kadiliman? Ang bawat piraso ng gintong nakapalibot sa inyong mga leeg, Doña Consolacion, ay hindi na simbolo ng yaman, kundi mga tanikalang hihila sa inyo sa kailaliman ng inyong sariling kahihiyan. Ang tinig ni Flor de Liza ay malamig na umihip sa loob ng malamlam na pasilyo ng himpilan ng pulisya. Malayo sa marangyang ballroom na kani-kanina lang ay saksi sa kanilang pagbagsak. Nakaupo si Doña Consolacion sa isang matigas na bangkong kahoy. Ang kanyang mamahaling terno ay may mga mansana ng dumi. At ang kanyang buhok na laging maayos ay nakalugay na ngayon tila isang pugad ng mga sawi. Sa kabilang selda, maririnig ang mahinang hagulgol ni Eduardo. Isang tunog ng isang lalaking nawalan hindi lamang ng pera, kundi ng huling hibla ng kanyang pagkatao. Sa labas ng presinto, ang mga balita ay tila isang mabilis na apoy na tumutupok sa pangalang Montenegro. Ang mga pahayagan at social media ay punong-puno ng mga larawan ng kanilang pagkakaposas. Ang stock market ay gumuho para sa Montenegro Group, at ang mga investor ay tila mga dagang nagsisitalon mula sa isang lumulubog na barko. Ang toreng ginto na itinayo sa loob ng 50 taon ay nagkakaroon na ng malalaking bitak na hindi na kayang tapalan ng anumang kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit si Flor sa rehas kung saan nakakulong ang kanyang biyenan. Ang amoy ng antiseptic at lumang semento ay humahalo sa hangin, isang malupit na paalala na wala na sila sa bango ng kanilang mansyon. Tumingin si Doña Consolacion kay Flor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Ngunit, may kasama na itong panginginig ng takot. Akala mo ba'y panalo ka na, Flor? Ang boses ng matanda ay paos at basag. Kahit anong mangyari, isa ka pa ring mangingisda. At ang kumpanyang yan, wala nang matitira dyan kundi ang mga utang na ikaw rin ang magbabayad. Isang maliit at mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Inilabas niya ang isang asul na folder. Ang mga dokumentong legal na nakuha ni Paolo Rojas sa tulong ng mga ebidensya mula sa itim na kahon. Nagkakamali kayo, Mommy. Ang kumpanya ay isinailalim na sa receivership. Ang lahat ng inyong personal na ari-arian, kabilang ang mansyon, ang mga alahas at ang mga bank accounts, ay kinumpis ka na para pambayad sa mga biktima ng inyong pagnanakaw. Kayo ay wala ng pag-aari, kahit ang damit na suot niyo ngayon ay hindi na sa inyo. Narinig ni Flor ang tunog ng malakas na pagsipa ni Eduardo sa rehas ng kanyang selda. Flor, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa amin. Mommy, gawin mo ang paraan. Hindi ko kayang tumira sa lugar na ito. Tumingin si Flor sa kanyang asawa. Nakita niya ang isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang bawat luhang pumapatak sa mukha ni Eduardo ay hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong nanghihinayang sa ginhawang nawala. Ang bawat hikbi nito ay tila isang nakakarinding himig na kailangang tapusin. Ang iyong kalayaan, Eduardo, ay ipinagpalit mo sa mga luhang dumanak sa aming pamilya. Bulong ni Flor, sapat na para marinig ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka ng maraming oras sa loob para isipin kung paano mo naging katuwang ang iyong ina sa pagpatay sa dangal ng aking ama. Pagtalikod ni Flor, sinalubong siya ni Paolo Rojas sa pintuan ng presinto.
Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ng abogado na nagbibigay ng isang aura ng kapanatagan. Tapos na ang unang bahagi, Flor. Ang toring ginto ay gumuhuna. Ngayon, oras na para itayo ang isang bagay na mas matibay. Isang bagay na gawa sa katotohanan. Bumalik si Flor sa mansyon sa huling pagkakataon. Hindi bilang isang katulong o bilang isang asawang inaapi, kundi bilang isang tagapagpatupad ng katarungan. Ang bawat hakbang niya sa malawak na sala ay tila nag-iiwan ng isang bagong liwanag. Pinanood niya ang mga tauhan ng korte habang nilalagyan ng sequestrated na selyo ang mga pintuan at ang mga mamahaling gamit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang sulyapan ng kanyang ama na nakasabit na ngayon sa gitna ng sala. Ang litratong nilinis niya mula sa putik. Ang ngiti ni Tatay Isko sa larawan ay tila mas maliwanag. Tila ba sa wakas ay nakahanap na ito ng kapayapaan sa gitna ng unos. Nang marating ni Flor ang balkonahe, tiningnan niya ang malawak na harden na dati ay puno ng mga taong mapagpanggap. Ngayon, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Naramdaman ni Flor ang biglang gaan ng kanyang dibdib. Ang bawat bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Kapag ang lahat ng pader ng iyong nakaraan ay tuluyang ang nagiba, handa ka bang gamitin ang mga guhong ito upang bumuo ng isang bagong bukas na wala ng bakas ng pait at kasinungalingan? Ang bawat dapit hapon ay hindi pagtatapos, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat ng may dalang bagong pag-asa. Ngayon, ang bawat alon na humahampas sa pampang ay hindi na nagdadala ng pait, kundi ng awit ng kalayaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang panalangin na binubulong ni Flor de Liza sa kanyang sarili habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang muling itinayong bahay sa Barangay Malaya. Wala na ang amoy ng insenso at ang malamig na marmol ng mansyong Montenegro. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang mainit na halik ng sikat ng araw sa kanyang balat at ang amoy ng dagat na tila yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Ang bahay na dati ay isang guho ay muli niyang binuhay. Hindi bilang isang palasyo ng karangyaan, kundi bilang isang tahanan ng katotohanan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bagong pinturang dingding na gawa sa matibay na nara. Ang bawat kanto ng bahay na ito ay puno na ngayon ng mga alaala ng kanyang ama. Hindi na ng takot at pagtitiis. Sa gitna ng sala, nakalagay ang isang malaking lamesa kung saan nakaupo ang ilang mga kababaihan mula sa kanilang baryo. Sila ang mga unang eskolar ng Flor Malaya Foundation, isang proyektong itinayo ni Flor upang turuan ang mga kababaihang tulad niya na maging malaya, marangal, at hindi kailanman magpaalipin sa yaman ng iba. Salamat, Flor. Dahil sa iyo, hindi na kami kailangang mangutang sa mga taong mapagsamantala para lang makapag-aral ang aming mga anak. Ang boses ni Aling Marta ay puno ng pasasalamat habang hawak ang isang sertipiko. Numiti si Flor, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 10 taon. Wala po yon, Aling Marta. Ang yaman na nakuha ko ay galing sa pawis ng aking ama at sa inyong lahat. Nararapat lang na bumalik ito sa inyo. Nang makaalis ang mga bisita, lumabas si Flor patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhanginan ay tila isang mahinahong musika sa kanyang pandinig. Nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na naglalakad patungo sa kanya. Si Paolo Rojas, na ngayon ay hindi na nakasuit, kundi nakasimpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas. Ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Flor ng may malalim na paghanga. Narinig ko ang balita mula sa Maynila. Ang boses ni Paolo ay baritono at puno ng kapanatagan. Tinanggihan ng korte ang huling apela ni Doña Consolacion. Sila ay mananatili sa loob ng mahabang panahon. Ang Montenegro Group
ay tuluyan na ring nabili ng isang investor na may mas malinis na hangarin. You're finally free, Flor. Ganap na malaya. Huminga ng malalim si Flor. Tila ba inalalabas ang huling piraso ng bigat na nakadagan sa kanyang dibdib? Salamat, Paolo. Sa lahat. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Kung hindi mo ako tinulungan na hanapin ang aking boses. Dahan-dahang lumapit si Paolo at tumayo sa tabi ni Flor. Sapat na para maramdaman nila ang init ng balikat ng isa't isa. Ngunit may paggalang pa rin sa espasyo. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Flor. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa muling pagsilang ng isang reyna na hindi kailanman kailangan ng korona para maging dakila. Isang matamis at tahimik na sandali ang namayani sa pagitan nila. Walang malakas na pahayag ng pag-ibig, walang mabulaklak na salita, kundi isang malalim na pagkakaintindihan. Naramdaman ni Flor ang dahan-dahang paghawak ni Paolo sa kanyang kamay. Isang simpleng pagkilos na puno ng respeto at pangako ng isang kinabukasan na hindi na kailangang madaliin. Tumingala si Flor sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap. Naalala niya ang bawat luha, bawat sampal, at bawat gabing naramdaman niyang siya ay mag-isa. Ang lahat ng yon ay naging mga hakbang patungo sa sandaling ito. Ang pagpapatawad sa sarili ay mas matamis pala kaysa sa anumang paghihigante. Para sa iyo ito, Tay, bulong ni Flor, habang hinahawakan ang kwintas na tanso sa kanyang leeg. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pasasalamat sa lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa pangalang dala mo, kundi sa katotohanang pinaninindigan mo. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Barangay Malaya, ang anino ni na Flor at Paolo ay humaba sa buhanginan, magkasama at pantay. Ang bagyo ay lumipas na, at ang dagat ay nanatiling payapa. Tila ba alam nito na sa wakas, ang bawat sugat ay naghilom na. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa isipan ni Flor habang nakatingin sa malawak na karagatan. Kapag ang iyong buhay ay muling naging payapa, handa ka bang yakapin ang bawat bukas ng walang takot? Dahil alam mong ang iyong puso ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng katotohanan? Ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may takdang panahon ng paghilom. Hindi dahil sa nakalimutan na natin ang sakit, kundi dahil mas pinili nating yakapin ang liwanag kaysa manatili sa dilim ng kahapon. Ang mga salitang ito ay tila isang banayad na bulong ng hangin sa dalampasigan, habang pinagmamasdan ni Flor de Liza ang paglubog ng araw. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang tureng ginto ng mga Montenegro. Sa loob ng panahong iyon, ang katahimikan ng Barangay Malaya ang naging gamot sa kanyang pagal na kaluluwa. Wala na ang kaba sa tuwing may maririnig na yabag ng sapatos. Wala na ang hapdi ng bawat mapanuring tingin. Ang bawat patak ng alon sa kanyang mga paa ay tila naghuhugas sa huling bakas ng alikabok mula sa mansyong naging piitan niya sa loob ng 10 taon. Madalas siyang tanungin ng mga tao kung napatawad na ba niya ang pamilyang kumuha sa kanyang dangal at sa buhay na kanyang ama. Sa tuwing maririnig niya ang mga pangalang Eduardo at Doña Consolacion, hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na awa. Awa para sa mga taong binihag ng sarili nilang kasakiman. Ang pagpapatawad na natagpuan ni Flor ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang kanilang mga krimen. Ito ay ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa tanikala ng puot. Pinili niyang patawarin ang kanyang sarili sa pagiging marupok. At sa pagpiling iyon, tuluyan na niyang naisara ang aklat ng kanyang buhay sa piling ng mga Montenegro. Ang kapayapaang tinatamasa ni Flor ngayon ay hindi nanggaling sa yaman o sa tagumpay ng kanyang foundation, kundi sa katotohanang alam na niya kung sino siya. Hindi na siya ang tindera ng isda na kailangang mahiya sa kanyang pinagmulan, at hindi na rin siya ang Mrs. Montenegro na kailangang magpanggap. Siya ay si Flor de Liza Malaya, isang babaeng may sapat na lakas
upang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang bawat ngiti ng mga batang tinutulungan niya sa foundation ay tila isang kumpirmasyon na ang kanyang buhay ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa mga numerong nasa bank account. Sa gilid ng pampang, lumapit si Paolo Rojas. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay tumayo lamang siya sa tabi ni Flor. Pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pundasyon na hindi nang hihini ng kapalit. Dahan-dahang kinuha ni Paolo ang kamay ni Flor at pinisil ito ng bahagya. Isang simpleng pagkilos, ngunit sapat na upang iparamdam kay Flor na sa bagong kabanata ng kanyang buhay, hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa. Ang pag-ibig na dahan-dahang sumisibol sa pagitan nila ay hindi tulad ng isang bagyong mapanira, kundi tulad ng isang mahinahong agos na dahan-dahang naglalakbay patungo sa kailaliman. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwento ni Flor sa bawat tagapakinig ay ang katotohanan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalang dala niya o sa rangya ng kanyang tinitirhan. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na budhi at ang lakas na ipaglaban ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan upang hayaan mong tapakan ang iyong pagkatao. Ang bawat isa sa atin ay may karapatang maging malaya at isulat ang sariling tadhana, malayo sa mga rehas ng kasinungalingan ng iba. Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid, ang ilaw sa loob ng muling itinayong bahay ni Flor ay nagsimulang magningning. Ang bawat bintana ay naglalabas ng init at liwanag, tila isang parol na nagbibigay ng direksyon sa mga naliligaw sa dagat. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa mga labi ni Flor. Ang bagyo ay tapos na, at sa wakas, ang dagat ay payapa na. Isang huling tingin ang ibinigay ni Flor sa malawak na karagatan bago siya pumasok sa loob ng kanyang tahanan kasama si Paolo. Sa kanyang puso, alam niyang ang bawat dapit hapon ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Ang kwento ng kanyang luha ay natapos na, at ang kabanata ng kanyang tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang isulat sa ilalim ng mga bituin. Payapa na ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Barangay Malaya, tila isang mahinahang paalam sa lahat ng bagyong dumaan sa buhay ni Flor. Sa wakas, ang bawat piraso ng kanyang nadurog na pagkatao ay muling nabuo sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang biyahe ng buhay ni Flor. Habang binubuo ko ang kwentong ito, hindi ko mapigil ang mapaluha, lalo na sa bahaging natagpuan ni Flor ang kalawanging metal box sa loob ng korte. Naramdaman ko ang bawat kirot ng kanyang puso nang malaman niyang ang 10 taon ng kanyang pagsasakripisyo ay nakatayo pala sa ibabaw ng isang malupit na kasinungalingan laban sa kanyang sariling ama. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hininga ng libu-libong kababaihan sa labas na patuloy na lumalaban para sa kanilang dangal sa kabila ng pang-aapi ng mundo. Pinatunayan ni Flor na ang ating halaga ay hindi tulad ng pekeng ginto ng mga Montenegro na madaling kumupas, kundi tulad ng kwintas na tanso. Simple man, ngunit matatag at hinding-hindi mababali ng anumang unos. Sa tingin ninyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Flor, magagawa niyo rin bang magpatawad pagkatapos ng lahat ng inyong pinagdaanan? O mas pipiliin niyo bang tuluyang i-bound sa limot ang mga taong sumira sa inyong tiwala? Sana ay nahanap ninyo ang inyong mga sarili sa bawat kabanata ng kwentong ito. Nasaan po kayo ngayon habang nakikinig sa aking tinig? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya? Naglalaba? O nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Gusto ko pong malaman ang inyong mga kwento. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Dahil dito, palaging may makikinig sa inyo. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatili po kayong matatag, marangal,
at palaging may pag-asa sa bawat bukang liwayway. Pagpalain po kayo ng puong may kapal, pamagat ng kwento, kadenang luha, ang paglaya ni Flor Malaya. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe sa ating lipunan.